Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Zenaida. Laking Bulacan pero sa ngayon, nandito na po ako sa Manila. Taga rito po kasi ang napangasawa ko. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari pa noong 1989. Bali nag-iisang anak lang po ako. Si mommy ay nasa ibang bansa. Si daddy naman ay ang kasama ko pero dahil sa kanyang negosyo ay madalas wala rin siya sa bahay. Mabuti na lang at meron akong yaya, si Ate Perla. Mula nung pagkabata, hanggang sa nagdalaga na ako ay si Ate Perla ang naging kasama ko sa bahay. Ngunit nagbago ito nung bigla siyang nagpaalam. Uwi raw siya ng probinsya pansamantala dahil may sakit ang kanyang ina. Pumayag naman si Daddy. Total babalik naman daw ito after gumaling ng kanyang nanay. Saka nag-iisang anak lang din kasi si Ate Perla. Kaya walang ibang mag-aalaga sa nanay niya kundi siya lamang. Makalipas ng 1 linggo mula nung umalis si Ate Perla, ay nakahanap naman si Daddy ng magiging bago kong yaya. Siya si Aling Goring, mahaba ang buhok at may saktong pangangatawan lang. Actually wala kami masyadong alam sa background ni Aling Goring. Basta't kinuha na lang ito ni Daddy. Sa katunayan niya ay napaisip ako dun sa desisyon ni Daddy. Mahigpit kasi ito pagdating sa akin. Kaya nakakapagtaka kung bakit siya kumuha ng hindi naman namin lubusang kilala. Ngunit hinayaan ko na lang din ito. Total sabi naman ni Daddy ay pansamantala lang. Makaraan ng ilang araw mula nung makasama ko si Aling Goring ay may napansin agad ako. Parang may kakaiba sa kanya. Iwan ko pero nawiwerduhan talaga ako. Madalas kasi itong nagsasalita pero wala namang kausap. Makaraan ng ilang araw mula nung makasama ko si Aling Goring ay may napansin agad ako. Parang may kakaiba sa kanya. Iwan ko ba pero nawiwerduhan ako. Madalas kasi itong nagsasalita pero wala namang kausap. Unang beses ko siyang nakita ay nung naglalaba ito. Habang nasa likod niya ako ay kitang-kita ko na meron siyang kinakausap. Ang nakakapagtaka lang ay hindi ko alam kung sino ang kausap niya, wala kasi akong makita. Saka wala namang ibang tao sa bahay noon kundi kaming dalawa lang. Nung sumunod na mga araw naman ay medyo kinilabutan na ako. Nakita ko ulit na nagsasalita mag-isa ang bagong kong yaya. Sa pagkakataong iyon ay galit na galit ito, parang may kaaway si Aling Goring. Hindi ko lang maintindihan masyado kung ano mga sinasabi niya. Pero sa pagkakaalam ko yun ang salita nila sa probinsya. Dahil sa kakaiba na ikinikilos ng bago kong yaya ay natakot na ako sa kanya. Lalo na kapag wala si Daddy sa bahay. Nagkukulong na lang ako sa loob ng kwarto at sinisigurado na palaging nakalock ang pinto. Tanong ko nun lagi sa isip ay bakit ganun si Aling Goring. Hanggang isang gabi ay naliwanagan ako dahil sa pangyayari na hindi ko inaasahan. Mag-aalas 12 na noon ng gabi nang bigla akong magising mula sa pagkakatulog. May kung anong boses kasi akong narinig. Kahit nasa loob ako ng kwarto ay rinig ko ang kakaibang boses na galing sa labas. Boses na parang asong hinihingal at naglalaway. Ayoko na lang sana pansinin pero parang may bumubulong sa akin na usisain ko ang boses na yon. Kaya kahit kinakabahan ay lumabas pa rin ako sa aking kwarto.
Hanggang sa nalaman ko na lang na galing pala ng terrace yung boses. Kaya dahan-dahan akong naglakad papunta doon para tingnan kung anong boses ang naririnig ko. Halos di ako makagalaw nung marating ko ang terrace ng bahay namin. Bigla ko rin naramdaman na binalot ng matinding takot ang buo kong katawan. Nakita ko kasi si Aling Goring habang nagbabago ito ng kanyang anyo. Naabutan ko siyang nakadapa sa sahig habang nagsasalita ng mga orasyon. May nakita rin akong itim na kandila na nakatirik banda sa kanyang unahan. Napansin ko din yung nagkakagulo niyang mahabang buhok. Tapos yung balat niya sa kamay ay bigla ring namulubot. Maya't maya pa ay naramdaman ni Aling Goring na naroon ako sa kanyang likod. Kaya dahan-dahan itong tumayo at humarap papunta sa akin. Nung nagkaharap na kami ay pakiramdam ko noon para akong mahihimatay. Sobrang nakakatakot kasi ang nakita kong mukha ni Aling Goring. Una kong napansin ay yung mapupula at nanlilisik niyang mga mata. Meron ding matutulis na ngipin sa taas at baba ng kanyang bibig. Kitang-kita ko rin ang malalapot niyang laway na unti-unting tumutulo papunta sa kanyang dibdib. Talaga namang nakakapangilabot ang nasaksihan ko sa gabing iyon. Dahil dun ay hindi ko napigilan at napasigaw ako ng sobrang napakalakas. First time ko makakita ng ganung hetsura. Kaya ganun na lang ang naramdaman kong takot. Hanggang sa tumakbo na ako pababa ng bahay para sabihin kay Daddy kung ano ang nasaksihan ko. Pero hindi pa man ako maabot sa kwarto ni Daddy ay nakasalubong ko na ito sa may hagdan pa lang. Napansin ko rin na hawak-hawak ni Daddy ang mahaba niyang samurai. Nung tinanong niya ako kung ano ang nangyari ay hindi ako makapagsalita. Ang ginagawa ko lang ay itinuturo ko ang terrace sa itaas ng bahay. Nung tinanong niya ako kung ano ang nangyari ay hindi ako makapagsalita. Ang ginagawa ko lang ay itinuturo ko ang terrace sa itaas ng bahay. Kaya naman, mabilis na umakyat si Daddy papunta ng terrace. Bawat hakbang niya pataas ay patindi naman ng patindi ang kaba sa dibdib ko. Nung makarating siya roon ay hindi na niya naabutan ang malahalimaw na bago kong yaya. Bigla raw ito tumalon sa may terrace nung makita si Daddy na may dalang mahabang samurai. Matapos nun ay bumaba pa si Daddy para lumabas ng bahay. Matagal siyang nagpaikot-ikot sa ibaba pero hindi na niya nakita ang bago kong yaya. Kinabukasan ay maagang pinatawag ni Daddy ang kilalang antingero sa aming lugar. Gusto naming malaman kung anong klaseng halimaw ang nakapasok ng bahay. Hindi pa kasi maliwanag sa amin ni Daddy kung ano nga ba si Aling Goring. Di nagtagal ay nakarating na ng bahay ang antingero. Agad itong nagsagawa ng ritual at nilibot niya ang buong bahay. Una niyang pinuntahan ay yung terrace namin na kung saan doon ko naabutan na nagbago ng anyo si Aling Goring. Pati yung mga naiwan na gamit ay binusisi rin ng antingero. Malaking tulong rin daw kasi yung mga gamit na naiwan para malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Aling Goring. Matapos ang isang oras na ritual ay nagulat kami ni Daddy sa aming natuklasan. Ayon sa antingero si Aling Goring daw ay isang aswang. Ngunit malapit na raw itong mamatay. Kaya kailangan niyang maipasa ang pagiging aswang doon sa nag-iisa niyang anak. Sa una ay naguluhan pa kami ni Daddy. Hindi pa malinaw kung sino ang tinutukoy na anak ng aswang. Pero yung sumunod na mga sinabi ng antingero ay dun na kami nagulat. Dahil ang nag-isang anak raw ni Aling Goring ay walang iba kundi ang matagal ko nang kasama sa bahay, si Ate Perla.
Matapos sabihin yun ng antinyero ay sabay kaming nagkatinginan ni Daddy. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Nakakapagtaka lang kung bakit kilala ng antinyero si Ate Perla, samantalang wala naman ito doon. Pero naliwanagan din kami ni Daddy noong sinabi na lahat-lahat ng antinyero. Kaya raw umuwi ng probinsya ang tunay kong yaya, ay dahil ipapasa na sa kanya ang pagiging aswang. Ngunit ayaw raw ito tanggapin ni Ate Perla. Ayaw niya na maging aswang, kaya naman nagalit ang kanyang ina na si Aling Goring. Sabi nito ay idadamay niya raw ang matagal ng alaga ni Ate Perla kung hindi ito susunod sa kanya. Ang tinutukoy dun ni Aling Goring ay walang iba kundi ako. Kaya pala pumasok ito ng bahay para magawa niya ang kanyang plano. Na-hypnotized rin daw noon si Daddy kaya ito napapayag ni Aling Goring. Tinagap kasi noon ni Daddy si Aling Goring para maging bagong yaya ko, kahit hindi niya ito lubusang kilala. Dagdag pa ng antinyero, ay kaya raw madalas nagsasalita si Aling Goring ay dahil kausap nito ang kanyang anak na si Ate Perla. May kakayahan raw kasi ang mga aswang na kausapin ang sinuman kahit wala ito sa kanilang tabi. Sinabi rin ng antinyero na ayaw daw ni Ate Perla na madamay ako kaya pinili niya na lang ang umalis ng bahay. Matapos maipaliwanag ng antinyero ang lahat-lahat, ay bigla na lang may tumulo na luha sa aking mata. Naramdaman ko kung gaano ako kamahal ng itinuring kong pangalawang ina. Kahit noon pa naman ay alam kong hindi ako ipapahamak ng Ate Perla ko. Kaya ang swerte ko na lang at si Ate Perla ang naging yaya ko. Makalipas ng ilang buwan ay hindi na bumalik o nagparamdam si Ate Perla. Sa katunayan niya ay araw-araw ko siyang hinihintay. Nagbabaka sakali na isang araw ay magpapakita siya, hanggang sa umabot na ng ilang taon at hindi na talaga ito nagparamdam sa amin. Sa ngayon ay wala na ako sa Bulacan. Mula kasi nung nakapag-asawa ako ng taga Manila ay dito na kami nanirahan. Pumanaw na rin kasi sila Mommy at Daddy. Kaya simula noon ay di na ako nakabalik ng Bulacan. Matagal-tagal na rin ang pangyayari na yon. Pero di ko maitatanggi na hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Ate Perla. Hindi rin mawala sa isip ko ang mga ilang tanong tungkol sa kanya. Gusto ko sana malaman kung tuluyan siyang namuhay bilang tao o nagbago ang kanyang isip at tinanggap na lang ang pagiging isang aswang. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.